Basta ng pagkalaspas. Sa dulo tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, subayin niyo ang Panginoon. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayo naghahanda ng sarili para unawain at ipagdiwang ang Pasko ng pagkakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap natin unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Cristo ay patuloy na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at huling na buhay para sa ating kaligtasan. Kaya hindi natin sariwain sa alaala ang kanyang pag-aali ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya, sa pagdalusa sa krus, tayo naway ang hati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Ngayon po ay mapag-ibig natin ang mga palaspas. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan ng mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin. Upang sa masaya namin pagbunyi sa Mesiyas na aming hari, sa yamang masundan, pamagitan niya ay aming sabihin ang hindi magmamalit na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinag-aharian. Kasama mo ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kaya ito'y pakinggan natin ang mabuting balita upang sa matagumpay ng pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Sumayin niyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage at Betania, sa bundok na tawaging Bundok ng mga Olivo, pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo susunod na ngayon. Sa pagkapasok ko ay matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan naman. Kalagin ninyo at dating dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo pinala, sabihin ninyo, kailangan ang Panginoon. Kaya tumakalawa ay lutusan at nagtatagpuan nga nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang pinakalag nila ito, tinanong sila ng may-ari, bakit hindi mo pinalagyan? Kailangan mo ng Panginoon doon nila. Dinala nila ang isang asno at patapos isang pigis sa likod nito ang kanilang mga malaman sa ipinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilatag ng mga tao ang kanilang mga balaban. Nang malapit na siya, palusong sa libis ng bundok ng mga Olivo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagmuli sa Diyos. Dahil sa mga kapapalaghang nasa sa kanila. Wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Mapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang Pariseo kasama ng karamihan, Guro, sabayin mo ang iyong mga alagad. Sumagot siya. Sinasabi ko sa inyo, pag tumahimik sila, ang mga bato na sisigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, katulad ng mga tao na nagpunyi ni Jesus, kailangan natin natin ang pagpasok sa loob ng simbahan, bagay natin babasbasan ng mga posisyon sa kanyang karangalan